Magandang gabi, Pilipinas! Sa isang maalinsangang hapon sa baybayin ng Ilocos Norte, tila isang pelikula ng digmaan ang nasaksihan ng mga sundalo, opisyal, mamamahayag at ilang piling sibilyan. Ngunit ito'y hindi gawa-gawang eksena sa pelikula. Ito'y isang makapangyarihang counter-landing live fire exercise, bahagi ng malawakang balikatan 2025 na isinagawa sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng militar ng Estados Unidos. Sa gitna ng alon ng usok, alingawngaw ng mga pagsabog at koordinadong kilos ng mga sundalo sa lupa, dagat at himpapawid, isang malinaw na mensahe ang nais iparating ng ehersisyong ito. Handa ang Pilipinas na ipaglaban ang sarili nitong lupa, dagat at dangal. Isinagawa sa Apari, Cagayan ang isang malaking counter-landing live fire exercise na mga sundalong Pilipino at Amerikano bilang bahagi ng Balikatan 2025. Gumamit ang Philippine Army ng 105mm howitzer at Atmos 155mm habang nagbigay naman ng close air support ang US gamit ng F-16, F-18 at A-864 Apache. Sa isang senaryo na isinagawa at kinarget na mga smart shooter ng Philippine Air Force ang mga drone habang pumuposisyon sa baybayin ang mga light armored vehicles at bagong Zebra light tanks upang pigilan ang kalaban sa pagkubkob sa baybaying sakop ng teritoryo ng bansa. Ayon kay Police General Michael Luhico, layunin ng pagsasana ay naihanda ang tropa sa tunay na banta at hindi ito dapat bigyan ng ibang interpretasyon. Dagdag pa rito, nagpapatuloy pa ang iba pang bahagi ng balikatan exercise sa iba't ibang lugar gaya ng Palawan at Zambales upang patatagin ang kooperasyon sa depensa at interoperability ng dalawang bansa. We are preparing the ground forces for all phases of operations, beginning with the littoral battle. And then after this, we intend to engage them in a defense in depth, trying to avoid the centers of population, and then further engage the enemy in a pitched battle. And in each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. Mula sa mga naval ships na nakaangkla sa dalampasigan hanggang sa mga eroplano at helikopterong nagsagawa ng air assault maneuvers sa ere, bawat elemento ng armed forces ay kumilos ng may disiplina, bilis at husay. Sa pamamagitan ng live fire tactics, ipinakita kung paano re-responde ang mga sundalo sa isang aktwal na tangkang pananakop mula sa karagatan. Bukod sa galing ng taktika, kitang-kita rin ang pagtaas ng antas ng koordinasyon at teknolohiyang ginagamit sa modernong digmaan. Isang malinaw na palatandaan na ang ating mga kasundaluhan ay hindi na naiwan sa likod, kundi kasabay na ng makabagong panahon. Ngunit higit pa sa pagpapamalas ng lakas militar, ang Balikatan 2025 ay nagsisilbing simbolo ng malalim na alyansa at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang presensya at panggigipit ng mga barko ng China, ang ganitong ehersisyo ay hindi na lamang bahagi ng taunang kalendaryo ng militar. Isa na itong aktwal na bahagi ng estratehikong depensa ng bansa. Tunay ngang malaki ang ipinagbago ng tono ng ating pambansang seguridad sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Mas naging aktibo tayo sa pagdedepensa sa ating soberanya, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang presensya ng mga dayuhang tropa sa mga piling lugar sa bansa, kabilang na ang mga EDCA sites, ay sinasabing dagdag proteksyon at suporta para sa Pilipinas sa gitna ng lumalaking banta sa rehiyon. Siyempre, hindi rin maiiwasang may mga kababayan tayong nag-aalinlangan. May mga nagsasabing baka lalo lamang tayong madamay sa alitan ng mga dambuhalang bansa. Baka raw mas lalo tayong maging target kung patuloy tayong magpapakita ng lakas kasama ang mga dayuhan. Ang mga pangambang ito, lehitimo at dapat ding bigyang pansin. Ngunit kailangang balansehin ito sa mas malaking pananaw. Dahil sa bawat pagkakataon na tayo'y tumahimik sa harap ng pang-aabuso, sa bawat araw na pinipili nating hindi kumibo habang tinataboy ang ating mga mangingisda at pinapalibutan ng ating mga isla, tayo mismo
ang unti-unting nawawalan ng tinig. Ang ating katahimikan ay hindi pagkakaroon ng kapayapaan. Ito'y unti-unting pagguho ng ating dignidad bilang isang malayang bayan. Ang counter-landing exercise ay isa ring paalala sa kasaysayan na ilang ulit nang ipinaglaban ng mga Pilipino ang ating bayan mula sa pananakop. Mula sa mga revolusyon ng ating mga ninuno hanggang sa pakikibaka noong ikalawang digmaang pandaigdig at hanggang sa ating pakikipaglaban sa arbitral ruling noong 2016, hindi natin tinanggap ang pang-api ng basta-basta. Ang kasalukuyang ehersisyo ay isang modernong bersyon ng lumang prinsipyo na ang kalayaan ay pinangangalagaan, hindi hinihingi. Ipinaglalaban, hindi ikinakahiya. Hindi rin natin dapat kaligtaan ang epekto nito sa ating mga sundalo. Sa bawat training exercise gaya nito, tumitibay ang kanilang kakayahan, lumalawak ang kanilang kaalaman, at higit sa lahat, tumitindi ang kanilang kumpiyansa sa sariling lakas. Sa harap ng isang mundo na puno ng kawalang katiyakan, ang pagkakaroon ng isang matatag at handang depensang lakas ay isang pangunahing pangangailangan. Sa modernong panahon, ang seguridad ay hindi na lamang baril at bala. Ito'y impormasyon, taktika, pagkakaisa at ugnayang diplomatiko. Ang balikatan ay higit pa sa militar na pag-ensayo. Isa rin itong pampulitikang pahayag na ang Pilipinas ay hindi basta-bastang bansa na maaaring balewalain. Ang mensahe nito ay simple ngunit malalim. Handang ipaglaban ng Pilipinas ang kanyang karapatan kahit pa sino ang humamon dito. Bilang mga mamamayan, hindi man tayo may hawak na armas, ang ating papel ay hindi maliit. Dapat tayong maging mulat sa mga isyong ito, suportahan ang mga hakbang para sa pambansang seguridad at itulak ang pamahalaan na maging matatag sa paninindigan sa karapatan ng bawat Pilipino. Dahil ang tunay na lakas ng bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng sundalo o sa laki ng armas, kundi sa tapang ng kanyang mga mamamayan na magsabing sapat na ang pananahimik, oras na para manindigan. Sa huli, ang ingay ng mga putok sa Ilocos Norte ngayong linggo ay hindi hudyat ng digmaan. Ito'y hudyat ng paninindigan. Isang paalala na sa panahon ng panggigipit, hindi tayo yuyuko, hindi tayo uurong, at higit sa lahat hindi tayo magpapadala. Sa balikatan ng mga sundalo at sa balikatan ng puso ng bawat Pilipino, doon nagsisimula ang tunay na depensa. Using the 105mm and 155mm Atmos howitzers of the Philippines, the counter-landing live-fire exercise was conducted in the sand dunes of Lawag, Ilocos Norte as part of continuing Balikatan 2024. America also showcased the power of its weapons, including their own 155mm howitzers, Javelin missile system, multi-role anti-armor, anti-personnel weapon system, and machine guns. Filipino and American troops targeted floating targets at sea that acted as amphibious assault vehicles. The scenario simulated prevent the movement of invading forces and deflect them from sea before they reach land. What happened this morning was the counter-landing exercise. It's a defense operations practically, and the fires that we from the surface to the sea, the artillery fires, that's particularly to defend from forces coming from the outside landing to our land, coming from the shores to land.